Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Pisces, we have Journey Guide. So, baka magta-travel kayo, Pisces, kaya ingat kayo, have fun and enjoy. At saka, ah, pag magta-travel din kayo, you may call on your journey guide. No, ito yung mensahe sa iyo ng card na to, na tawagin mo yung inyong journey guide. Kasi when you are going to ask for your journey guide's help, matutulungan ka nito, no, na magagabayan ka nito para mahanap mo yung, kunyari, pero kung naririnig na travel agency, na mahanap mo yung or malapitan mo yung tamang travel agency na mas makakatulong talaga sa iyo. Makakahanap ka ng magandang deal sa mga titirahan mo, sa kunyari, sa plane ticket mo, sa seat, sa eroplano, yung mga ganun ba? No, anything that is related to your travel, including your accommodation, so kung saan ka man pupunta. When you are praying for your journey guide to help you, matutulungan ka nito. No? Matutulungan ka nito na idadalhin ka doon sa mga tamang tao na dapat mong makausap, yung mga ganon. Okay? So, maaaring iba sa inyo dito has different reasons, depende sa inyong sitwasyon kung bakit kayo magta-travel. Maaaring merong mamamasyal dito, maaaring merong magche-change ng place of residence, pwedeng magre-relocate, pwedeng merong magta-travel dito because of trabaho or um, business related or expansion. So, depende, no, sa inyong sitwasyon. So, we have eternal spirit. Ayan. So, connect with your higher self, no, Pisces? Connect with your higher self, and also, use your intuition at all times. Okay? Pakinggan mo yung inyong intuition at lagi kang makinig, no, sa inyong intuition. Always also listen, no, to what your intuition is telling you. And mahigit sa lahat, no, pagtiwalaan mo kung anong bulong sa iyo ng inyong intuition, kasi yun ang mahalaga, yun ang mas importante, hindi ba? Kaya lagi kang makinig, okay, sa inyong intuition. Rather than listening to other people, rather than listening to those marites or marisol, 'di ba? Makinig ka na lang sa inyong intuition kasi for sure 'yan ay ang makakatulong sa iyo. 'Yan ang magdadala sa iyo sa tamang daan. So we have attachment. Wow, Pisces. Parang meron kayo ritong you are longing for something or for someone. Maring Maaring meron kang taong nami-miss dito. Pupuwede kasi na baka nasa ibang lugar ka, maaring mag-isa ka lang, you're alone, mga ganyan. Wala kang kapamilya, siguro wala ka din masyadong kaibigan. So, parang you are longing for someone. Baka nami-miss mo ang kapamilya mo, nami-miss mo yung mga mahal mo sa buhay, parang gano'n, okay. But parang wala kang feeling ko dito, even though nami-miss mo yung mga mahal mo sa buhay, let's say for example, nasa abroad ka, parang wala kang chance ngayon or wala kang opportunity na makauwi para makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Parang gano'n, no? Parang it's either you're restricted or alam mo yun, hindi ka makakuha ng bakasyon or wala ka pang bakasyon sa trabaho, no? So there is something, no? There is a reason kung bakit hindi ka basta-bastang makakauwi. Parang gano'n. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, we have happiness, Pisces. Magiging masayang-masaya ka. Alright? So, this is really beautiful. Maaari na yung travel na to, yung nagpapa-excite sa'yo, yung travel na yan ang magbibigay sa'yo, maghahatid sa'yo ng iba yung saya.
'di ba? And also, there could be good news coming in. There could be beautiful opportunities that siguro dadating din sa buhay mo, hindi ba? So, we also have passion. Maaring sa ngayon, 'di ba, magkakaroon ka ng pagkakataon na ma-express mo kung ano yung inyong passion, maaring magamit mo sa ngayon kung ano man yung mga talent mo, 'di ba? Whatever it is that you love doing, maaaring magkakaroon ka ng pagkakataon ngayon na magawa mo 'yun. So, good luck sa'yo. So, we have commitment. Ayan, yung commitment na 'to, this is commitment, in a relationship. Feeling ko dito, Pisces, this is a commitment mo with another person. This could be your commitment with someone na, um siguro pupuwede kasi nasa love life ito, baka magkakaroon na kayo ng seryosong relasyon, 'di ba? Pupuwedeng meron na ditong magpapakasal 'no, na-engage na, ganyan. Or pupuwede rin na you are committing with someone in a business relationship 'no, pupuwedeng makikipagsosyo ka or merong makikipagsosyo sa'yo, something like that, okay. So, what else? Tignan natin kung ano pa ang ganap. Tingnan natin kung ano pa ang sitwasyon. So, we have the lovers. Ayan. So, yung lovers energy na to, so, speaking of commitment, 'di ba? So, feeling ko dito magkakaroon talaga ang iba sa inyo ng deeper connection with someone. Maaring leveling up of commitment ito with your person na magaganap with the lover's energy. So, there could be a wedding. 'Di ba? There could be a wedding. Kung hindi man kayo ikakasal, baka someone na puwedeng kapamilya mo, kaibigan mo, someone na malapit sa'yo, 'no? Someone na ka-close mo ang maaaring magpapakasal. With the Five of Pentacles, dito, parang baka merong ng financial hardship ang iba sa inyo, merong pinagdadaan ng difficulty sa pera, pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, napaka-positive ng mga nakapaligid sa'yo. Kaya kung ano man ang difficulty na pinagdadaanan mo dito, it feels like to me that you are going to receive a breakthrough. Okay? Magkakaroon dito ng breakthrough, Pisces. At magiging ano din yan, magiging maayos din, no, ang inyong ano dito, ang inyong sitwasyon. Okay? With the Five of Pentacles, siguro magbabago na 'to, eh, maaaring matagal na 'tong ganito or maybe it's been quite some time na siguro na ganyan ang sitwasyon, ninyo na medyo may difficulty sa pera. Pero since we have the butterfly dito, so most likely magbabago na ang sitwasyon mo, 'no? Most likely mababago na yung kalagayan, ng inyong financial situation dito na with the butterfly energy. At matatagumpay ka diyan. Masusolusyunan mo 'yan, magkakaroon ka ng financial breakthrough kasi meron kang Six of Wands dito, eh. And Six of Wands is victory energy. This is triumphant energy. This is success energy. So feeling ko, after hardship, magtatagumpay ka. Maaring mahanap mo dito yung solusyon sa inyong mga problema, maaring makaka-receive ka ng pera, maaaring magkakaroon ka dito ng kunyari sa trabaho, baka mabigyan ka ng bonus, mabigyan ka ng mas mataas na sweldo, baka ma-promote ka, 'di ba? So, mas mabibigyan ka ng pagkakataon para makapag-uwi ka ng mas malaking pera, hindi ba? At kung ano man ang mga problema mo sa pera, ay maaaring masolusyonan na 'yan, hindi ba? At makakaluwag-luwag ka na pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Kaya sa kahit anumang problema ang pinagdadaanan ninyo, lagi mo lang iisipin na lahat ng problema may solusyon. Sometimes, we just have to wait a little bit, 'di ba, para bago natin mahanap ang solusyon. But never stop looking for answers. Never stop looking for solutions. Yun ang importante. Kasi wala namang instant na mga pangyayari sa buhay, hindi ba? Everything is a process. And even paghahanap ng solusyon sa problema, kailangan natin pag-isipan, kailangan nating um,
kailangan nating hanapin, 'di ba, yung gano'n. But eventually, you are going to succeed. Okay? Six of Wands is a victory energy. And hindi lang ito, hindi lang yung problema sa pera ang pwede mong pagtagumpayan, kundi it could be other things. Could be your negosyo also will succeed. Maaring yung relationship mo, 'di ba, magsasucceed din, or any other things in your life. Okay? So good luck. Thank you for watching. Have a light. Namaste.